Ito na po yung finished product natin, oh. Saksak natin. Ayan. Tayo ito labas yung display niya. Ayun, labas yung logo ng LG. Ayun, normal na po natin yung nabuo na po ulit natin yung unit, no? Yung LG na TV na to. Ayan. So yan naman, isang mapagpalang araw sa inyo lahat mga paps. So welcome back sa ating channel. So may gagawin tayo ngayon isang LG 28 inches lang to, na maliit lang. So yung kanyang problema, ito siya. Saksak ko. Tingnan natin. Sana automatic on na yun, no? Kanya ba yan? Ito yung kanyang problema. Ayan, no? Labas yun naman yung logo. Steady ng LG. Tapos, mawawala yan. Tapos, nahati pa. So, ito, chinik natin. Kompleto po yung supply niya dun sa kanyang top board. Para mapakita natin mamaya kung ano yung forma, yung kanyang top board. Bari, ito ay yung ginamit na pan is non-GIP type siya. Non-GIP type, walang clock signal, pero meron siyang side cup. So, yung side cup nito, isang side lang ito. Dalawang side cup yung meron tayo. Ayan. So, kakapain natin, baka nagka-loose contact lang yung side cup niya. So, wala pa rin nangyari, no? Ito, dahil buo yung kanyang supply dun sa kanyang top board, check natin ngayon yung kanyang supply dito sa may side cup natin, kung nakapasok ba or nakarating ba yung supply galing sa may top board natin papuntang side cup. So, ulitin nga. Saksak natin ulit. Ayun, Yan. Hanggang sa konti na lang yung logo ng LG na nakita, oh. So, check lang muna natin, tapos kunan natin ng data yung kanyang side cup dito. Tingnan natin kung check natin yung mga supply, kung ano bang nawala or kulang. Ayan, saglit lang at i-press lang muna natin yan. So, ayan na, continue po tayo. Ayan na. So, may na-bypass na po tayo dito sa ating side cup ngayon. Ayan, wait, nasagi pa, pambihira. Ayan, dalawang side cup. Ito yung isa, tapos ito yung isa. So, dito tayo nag-bypass, kumuha ng, naglagay ng magnetic wire. Bali, yung linya na yan is yung ito, yan yung STB, tapos yung pangalawa naman, yan yung CPB natin. So, magnetic wire, dalawang supply po at signal, dalawang signal na kulang dito sa ating side cup. Wait lang, parang nasagi kasi natin. Pumasok yung linya. Yan, kita na ba? Yan, lapit natin ng konti. Yan, yan yung bypass natin. Ayan. So, ito, wait, hindi ko makita. Ito yung STB natin, tapos yung kasunod niya, ito naman, yun yung CPB. So, nakakonekta na po yan dito sa my top board natin. Hanapin natin. Ito, ayan, STB, tapos sa may CPB. Kita nyo ba yung magnetic wire natin? Kasi sobrang maliit kasi yung magnetic wire natin. Asan na yun? Wala. Hindi ko na makitaan. Duduling ako. Ayan pala. Ayan, kita nyo ba? CPB tapos STBD. So yung STBD at saka STBO, nilipat-lipat natin yung connection. So same pa rin yung resulta ng ng display natin. So pwede yan sa may STBO, tapos pwede din sa may STBD. Ayan. So ito po yung resulta. Wait. Saksak ko muna. Ayan. Medyo nahirapan kasi ako sa pag-troubleshoot nito. Kasi yung pagtitest pala ng ganyan, kailangan sana, ito na po yung display niya, basta po yung logo ng, nag-normal na po yung display. Okay na po yung display niya. Ayan, full rest. Pero may nakita tayong problema. Ito, ito sa may bandang baba natin, meron na siyang horizontal lines na black. Ayan, nasa mga 1/4 inch ata to. Dahil dito, ito yung dahilan kaya nagkulang or naputol yung signal
galing sa may top board natin papuntang side cup. Ito, nasa panel na to shorted ito sa kanyang panel. Ayan. So, dito, nakuha pa natin sa pag-repair dun sa kanyang STB, tapos CPB. Ayan, tingnan natin ulit. Wait, ayan, CPB nga. Asan na yan? Ayan na. CPB, tapos STB. So, ito. Ayan o, CPB, tapos STB. Doon tayo bypass. Ayan, yan yung kulang na signal sa kanyang side cup. Kaya, wala siyang display. So, yung pag-check nito, kailangan talaga yung oscilloscope para ma-trace mo yung waveform niya, yung signal, kung meron ba. Pero wala tayong oscilloscope. So, yung ginawa natin is, parang hinahamtest natin yung signal. Di ba? Yung signal is mahamtest natin yan. So, yung ginawa ko, gumamit ako ng tester. Yung prod ng tester natin, ito. Ayan. Ito. Tapos, tinutusok-tusok natin yung kanyang STB tapos CPB. Kasi kung yung linya na yon, yan yung kulang. Kung i-hamtest mo yung linya dito sa may side cup is parang magre-react yung panel. So lalabas yung parang nagpi-flicker na display. Pati rin yung CPB na lines natin, kung naham mo siya, nagkakaroon din ng display, no? Nagkakaroon ng display, parang may reaction yung panel natin. So doon tayo kumukuha ng idea. Kasi sa mga experience nating mga pagre-repair na walang gamit na oscilloscope, yun yung pamamaraan natin, no? So yun nga, nakuha naman natin. So ito na siya, ito yung resulta. Pero yung itong problema na to, sa kanyang panel natin to kaya, no? Yan. Pero at least nagawa natin ng paraan kahit papano. So ayan. So ito na po yung nakalimutan ko pala sabihin na papakita yung kasi baka sabihin naman ng mga bashers natin kung hindi naman pakita yung number ng side cup natin. So ito yung side cup natin. Yan. Yung number ng side cup natin is 8656-F Y CFCYOB. So bali yung number talaga ng side cup natin is 8656 yung sa may baba. Das FCY50. So ito yung pin out natin. Dito natin ilagay sa may ayan, nakaganyan kasi siya. Ito pala. So yung sa may ilalim, yung meron is okay yung BO niya, tapos okay rin yung BO at saka BCOM. So na-check yan dito sa may bandang ilalim, oh. Yan, sa may bandang ilalim yan. Yan. Ayan, oh. Dito siya. Kita nyo ba? Ayan, oh. Yung dalawang yan. Ito yung BO, tapos ito naman yung BGH, yung BO natin or B1. So dito, makikita natin bakit namatay. Ayan. So chinek natin yung B-on, B-off, pati na rin B-com, normal naman siya, walang problema. Tapos yung XAO, 3 volts, okay yan, normal. Yung CPB natin, meron tayong sukat na voltahe 1.1. Pero kung hinahamtest natin siya, nakakaroon ng reaction yung panel. Yung STBP natin is, wala po talaga siyang signal, no? Kasi, signal siya. So, masusukat mo siya through waveform. So, tinutusok natin yung STBA natin is meron ding reaction sa may panel. So, try kung binaypass yung STB. So, nagka-flicker yung display. May display na pero flicker siya. Then, dahil natin nakuha sa may STB, sinama natin kasi nagkakaroon din ng reaction yung pag ginaham-test natin yung CPB natin. So, nung mabypass natin yung CPB at saka STB sa may top board natin, ayan. So, nagkaroon na po, normal na po yung kanyang display. Ayan, normal na po yung kanyang display. Ang kaso lang, yung problema is itong linya na to. Hindi po tayo makapag-charge ng normal charge natin pag may ganito problema, no? At hindi ko rin gagarantiya kung tatagal ba yung pagre-repair natin. Kasi kung dalawang bypass na yan, hirap na, parang hindi pa tayo garantiya kung tatagal ba yung unit natin, no? Ayan. Pero at least, nagawa natin ng paraan. So, yung charge natin dito, siguro check up na lang or 50% sa may repair charge natin kasi may problema eh. Kung buo natin nagawa to, wala tong ganito, sana medyo full charge tayo pero may problema yung panel, hindi perfect yung gawa natin. Dahil na rin sa may problema na rin yung panel niya. So yun na lang, pwede naman pag-usapan natin yung presyo kung pero pag ganito talaga, hindi tayo makapag-charge ng full sa repair natin, no? Kasi yun nga, aangal naman yung may-ari kasi mayroong problema. Pero meron namang may-ari na okay naman, walang problema kahit may ganito, okay lang siya.
At least daw napagawa na, nagawa no, naka-display man lang. So, yun nga. Pero, depende na yan sa pag-uusap eh. So, hanggang dito na lang siguro ng video natin mga paps, no? Nakakatek, hindi ko na to pabahain yung video natin at hindi na rin natin to close kasi normal naman yung dito sa may side na to. Ito na talaga yung may problema. So, wala po tayong fine lines dyan na nakikita. Walang vertical lines. Walang vertical lines. Ito lang talaga horizontal black lines sa may babang side. So, nasa mga 1/4 inch yan. So, hanggang dito lang yung video natin mga paps. Maraming salamat sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always. And this is your service, Ryan Cruzetech. See you in our next video. Bye-bye.